nang naisumite ng EDCOM 2 ang kanilang final report ng pinakaunang 10-year National Education and Workforce Plan. Layo nitong matugunan ang mga suliranin na kinahaharap sa sektor ng edukasyon sa bansa. Live mula sa Batasang Pambansa si Nomer Corporal. Nomer? Princess, ay kalawangang pagdinig ng basic and culture education and higher and technical education, ipresenta ang ng EDCOM 2 ang Second Congressional Commission on Education ang kanilang final report. Inulat sa talakayan ng naging epektibo at nagkaroon ng positibong resulta ang mga programa na sumusuporta sa sektor ng edukasyon sa bansa sa ilalim yan ng Republic Act 11899 o EDCOM 2 Act na nilagdaan noong July 2022. Sentro ng talakayan ang patuloy na pagtugon sa mga problema na kinakarap ng mga estudyante sa kanilang pag-aaral, maging ng mga guro at mga magulang. Target din ng EDCOM na matulungan ang mga Pilipino na magkaroon ng magandang trabaho sa pagpapalawak ng pre-trainings ng CHED. Samantala, dumalo naman sa naturang pagtitipon si House Speaker Bogie D. III upang magpaabot ng kanyang suporta sa naturang hakbang ng EDCOM. Anya, isang sektor ng edukasyon sa may pinakamalaking budget na nilaanan ng gobyerno dahil naniniwalang pamalaan na isang edukasyon sa mga susi upang makaahon sa hirap ang ating mga kababayan, lalo na ang mga nasa laylayan. Pagtugon na rin anya ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bigyang prioridad ang edukasyon. Bilang Speaker, malinaw sa akin na ang Kongreso ay hindi pwedeng nananatiling tagamasid. Ito ay dapat kumikilos. Sa ilalim ng kasalukuyang Kongreso at sa malinaw na direksyon ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang edukasyon ay ginawang sentro ng pambansang budget. Paulit-ulit na binigyan diin ng Pangulo na ang edukasyon ang pundasyon ng kaunlaran ng kinabukasan ng ating bansa at paniniwalang ito ay naisalin sa konkretong aksyon. Samantala, bukod kay House Speaker Bogie D, suportado rin ito ni na Representative Zia Alonto Adjong, Chairperson Representative Roman Romulo at Representative Jude Asidre. Princess, sa ngayon hinihintay na lang ang magiging plenaryo ng Second Commission on Education.